pagbasa ng libro o pagkakaroon ng bisita ay kailangan pagtrabahuan ng bilanggo. Kung maayos ang conduct, ay maaari siyang tumanggap ng isang bisita sa loob ng isang buwan o di kaya ay mag-request ng mga libro mula sa library. Pwede ding magpadala ng sulat na hindi hahaba sa 2 pahina. Hindi direktang napapadala o natatanggap ang sulat. Ulit na gawain araw-araw ang rason kung bakit karamihan sa kanila ay lumabas na may mga mental disorder. Kabilang na dito ang bilanggo na tinaga ang sariling mga daliri. Aabot sa 5 tao ang nag-suicide sa loob, dulot ng lungkot at hirap. 4. Imposible ang pagtakas. Sa kasaysayan nito bilang maximum security prison, mayroon lamang 14 attempts ng pagtakas sa Alcatraz na kinabibilangan ng 36 inmates. 23 sa kanila ay nahuli, 6 ay napatay. 2 ang nalunod at 5 ang nawawala na pinaghihinalaan rin na nalunod. May rason kung bakit may reputasyon bilang inescapable prison ang Alcatraz. Ito ay dahil mismo sa kanyang lokasyon. 2 milya ang layo ng isla mula sa mainland San Francisco. Napapalibutan ito ng napakalamig na tubig na aabot sa 8 degrees Celsius ang temperatura. Bayolente ang mga alon at pinamamahayan rin ng mga shark ang nakapalibot na tubig. Ang mismong isla ay nagyayelo sa lamig at madalas ay nababalot ng hamog, dahilan upang limitado lang ang makita ng mga mata, lalo na paggabi. Dagdag pa dito ang armadong mga gwardya na pinakamagaling sa Estados Unidos at ang matataas at matitibay na pader. Ngunit sa kabila nito, may isang insidente ng pagtakas ang pinaghihinalaang naging matagumpay. Ito ay ang pagtakas ng mga bilanggo na sina Frank Morris, Clarence Anglin at John Anglin na naging inspirasyon sa pelikulang Escape from Alcatraz. 3. Torture. Hindi lang kilala ang Alcatraz sa higpit ng seguridad at disiplina. Nakakabit na rin sa pangalan nito ang pagkakaroon ng pinakamalupit na parusa sa mga bilanggo na hindi sumusunod sa batas. Isa sa kasumpa-sumpang pasilidad sa loob ay ang tinatawag na solitary cells. Ito ang cell block D na tinatawag din na The Hole. Dito tinatapon ng mga pinakapasaway na bilanggo. Bago ipasok dito ay hinuhubaran ang inmate. Walang liwanag na nakakapasok sa loob at ang tanging meron lang ay ang butas kung saan pwedeng dumumi ang bilanggo. Hindi rin pinahihintulutan na bigyan ng sabon o kahit anong panglinis ng katawan ang mga pinapasok dito at tinatapunan na lang ng malamig na tubig upang makaligo. Noong hindi pa nagagawa ang cell block D, di umano ay kinukulong sa dungeon ang mga bilanggo. Ang dungeon ay dating kulungan ng mga military prisoner na nasa ilalim ng mga bilangguan. Sinasabing below sea level ito at pinapasukan ng tubig. Dito ay ginagapos at tinutorture sila. Isa rin sa mga uri ng torture sa loob ay ang forced feeding, kung saan may tubong isinasaksak sa lalamunan ng bilanggo at dito ay puwersahang binubuhos ang pagkain. 2. Kulungan na hindi para sa tao. Idinetalye ng mga dating bilanggo na hindi makatao ang mga selda sa loob. May lawak lamang ang mga ito na 3 meters by 1.5 meters. Mas malaki lang ng kaunti sa kulungan ng aso. Ang tanging meron lang ay ang maliit na steel bed, maruming kumot at unan, banyo at lababo. Dito na sila naglilinis ng katawan. Madalas ay mainit na tubig lang ang mayroon upang masanay ang mga preso sa mainit na temperature at hindi tangkaing lumangoy patakas sa Alcatraz. 1. Ligaw na espiritu. Kung sa tingin nyo ay mga pisikal at mental lamang na bagay at parusa ang nakakatakot sa loob ng Alcatraz, may mas lalong nakakakilabot sa bilangguan na ito. Ito ay ang mga kaluluwa na naiwan ng mga naunang nanatili sa mga selda. Dahil sa tagal na ginamit ang Alcatraz bilang kulungan ng mga sundalo, hindi maiwasang may mga inmate na dito na namatay at hindi na nakalaya, maging ang kanilang kaluluwa. Isang insidente ang nagpatunay nito. May isang inmate ang ikinulong sa cell block D. Ayon sa kwento ay paulit-ulit na sumigaw ang bilanggo na mayroon siyang kasama sa kwarto. Isang tao na nagliliwanag ang mga mata at papatayin daw siya. Hindi ito binigyang pansin ng mga gwardya. Kinabukasan ay natagpuang patay ang inmate. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman lahat sa loob ng Alcatraz ay negatibo. May mga parte dito na paborito ng mga bilanggo. Ilan sa mga ito ay ang
1. Pagkain. Isa sa pinakamagandang bagay sa Alcatraz ay ang masarap na